So, Katden lovers and Katden followers, abay Christopher Min, idininay ang lahat ng kanyang mga aligasyon ni Daniel Padilla. So, narito po ang ilan sa mga updates. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa inyo pong panonood at pagtitiwala sa ating channel. So, ngayon pag-usapan natin to dahil finally ay talagang lumabas na po yung katotohanan kung saan napag-usapan kasi sa buong social media platform ang ilan sa mga sunod-sunod na pasabog ditong si Minay Christopher Min patungkol sa talking stage di umano ng Katniel, kung saan ipinapakalat niya, una sinasabi niya na si Daniel Padilla ay parang sindikato na pakalat-kalat at paikot-ikot dun po sa subdivision kung saan nakatira itong si Miss Catherine ang Casa Bernardo. So dahil dun wala pa namang confirmation yun. So, isang malaking aligasyon or spekulasyon. Pangalawa, sinasabi niya na nag-uusap na raw ng palihim itong si Catherine at si Mr. Daniel Padilla. Dahil dito ay talagang makikita natin na from Katden, nag-ship po siya into Katniel. Ganon katindi yung kanilang ginagawa ngayon kasi alam na natin ang tunay na rason. So, narito yung kanyang statement. Let's watch this. Hindi nanununog at nangunguryente na nagpaabot sa amin ng impormasyon na nag-uusap na raw po ngayon si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Ay, wow! Yan po yung ilan sa mga statement ni May Christopher Min na talaga naman pinag-uusapan pa rin hanggang sa ngayon kahit ng ilan sa mga showbiz insiders and showbiz critics na parang hindi natin alam kung kaninong source niya nakuha yon, pero this time si Mr. Daniel Padilla mismo ang sumagot doon po sa katanungan patungkol po sa kanyang love life, kasi kung may katotohanan yung sinasabi niya, of course kay Daniel mismo po manggagaling lahat yan, 'di ba? And parang nakakahiya din naman kay Catherine Bernardo kung i-deny niya na nag-uusap sila, kasi syempre parang off din po yun at parang nakaka-red flag din naman po yun para sa isang lalaki. So sa isang showbiz program, panoorin natin to. Diba? Alam mo, bongga talaga, napakabait talaga nito ni DJ, ni Daniel Padilla. Tapos, eto na DJ Tin, tinanong ko siya kung may love life na hindi daw. Priority daw niya yung trabaho. Lalo yung incognito, ang taas-taas ng rating. So, hindi kaya si DJ about hindi kaya na trauma pa may trauma pa si Daniel, kaya hindi pa siya makamove on. Hindi naman, hindi makamove on. Ayon po sa balita kung saan napapanood po sila sa YouTube channel na may title na Showbiz Overtime. Pinanood ko po yung topic patungkol kay Daniel Padilla at sinabi niya legit may mga videos siya na ipinakita niya na talagang kasama niya si Mr. Daniel, kasi ito po ay malayong-malayo doon sa sinasabi ni Christopher Min na parang binibigyan na ng oras ni Mr. Daniel Padilla itong si Catherine dahil nga nasa talking stage na sila. Pero ito ay malayo doon sa sagot ni Mr. Daniel, kasi tinanong po siya ni Mr. OG Narvaez ng Showbiz Overtime kung meron siyang love life, at sinasabi nito na tila baga sinasabi niya na hindi niya priority ang love life ngayon. So which means walang katotohanan yung sinasabi ni Christy, 'di ba? Yun po yung ilan sa mga kasagutan niya, kasi sa nakikita nating video niya yon, yung nagbibideo si Mr. OG Narvaez yan, at pinagbigyan ni Mr. Daniel Padilla ang kanyang mga fan na magkaroon ng parang meet and greet para sa kanya, nagpa-picture, and si Mr. Daniel Padilla mismo nakausap niya at natanong patungkol sa love life. At ang tangi lang sagot ni Mr. DJ or ni Mr. Daniel na hindi niya priority ang love life sa ngayon. dahil busy siya sa mga projects na meron po siya, which means lahat po ng mga naririnig natin patungkol sa Katniel ay isa lamang pong malaking promo, no? Talagang ano yan, talagang kalakaran talaga sa showbiz na kailangan mong gawan ng issue. Tingnan nyo, hindi po nagsasalita si Catherine, hindi po kumikibo ang magkabilang panig, tanging si Carla Estrada lang ang nagsalita tungkol dun sa, pero yun naman ay kanyang interview patungkol sa personal niyang experiences and buhay, diba? Wala naman siya nabanggit patungkol po sa pakikipag-usap nga ng kanyang anak dito kay Miss Catherine. So yun po yung mga ilan sa mga lumalabas, no?
I think this is gonna be a what you call a marketing strategy para talagang mas umingay nga naman ang pangalan ni Mr. Daniel Padilla matapos na maikabit yung kanyang pangalan dito po kay Miss Catherine Bernardo, dahil pagkatapos po ng Incognito is pinopromote din po nila yung panibago niyang movie nung ang title ay Nang Magpahinga si Kamatayan. Yun po yung kanyang bagong project with Mr. Sanjo Marudo. Nasa kasagsagan po ng issue, dapat lalabas yun pero ipinahinto dahil nga na-cancel culture si Mr. Daniel Padilla. So, kitang-kita na natin, 'di ba? Yun po yung sinasabi ko sa inyo na hindi po lahat ng mga nilalabas sa mga ganitong klase ng online news talagang masasabi mong fact or legit. Kailangan dun mismo sa tao, no, dun mismo sa artista manggagaling ang statement para at least masasabi nating totoo talaga siya. So, ibig sabihin, magpapatuloy pa rin po, no? Team Cut din pa rin tayo. Team Panatag pa rin. So, dahil dyan, mag-react naman tayo sa mga komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unang komento mula kay Ma'am si Teresita Flores. Sabi niya, maghanap na lang kayo ng ibang content na pwede niyong pagkakitaan. Huwag ninyong ipilit na madikit ang pangalan ng cheater na yan. Kung sa pagkain, matagal nang sinuka ni Catherine, more than a year na. Parang kayo lang ang may gusto sa cheater na yan ha. Kaya na lang kaya magsama. Wala nang panahon si Catherine sa mga cheater kasi may Tisoy Alden na siya. Na kay Tisoy ang lahat at wala kang nang mahahanapin pa. Yan. So, ito na yung kanyang komentar sa loobin with regards to this. Kasi nga naman, dami talagang nagsiship, no? Pero, sabi ko nga sa inyo, at the end of the day, it's Catherine's call at siya po yung magde-decide for herself, no? Wala po tayong kinalaman dyan. At hindi po natin pwedeng panghimasukan kung ano man po yung magiging desisyon niya sa takdang panahon. Sabi pa niya, si Miss Tisoy ay loyal, very smart, professional, very humble, family-oriented, loving, caring, business-minded, God-fearing, very generous, at si Catherine lang naman ang DL girl ni Tisoy. Kaya kayong mga fake news peddlers, iwasan na ninyong paninira. Kaya kayong mga maka-libel case dahil sa paninira ninyo sa inyong kapwa. Ayan, actually di pa nga tapos yung kanyang kaso eh. Still ongoing pa rin siya. Sabi ni Miss Mags Gonzales, in fairness, mas magaling umarte si Anthony kesa kay Daniel. At ang pinakabida dito si Incognito ay si Ian Veneracion kasi siya ang pinakaboss na nagbubuo ng grupo sa ka-big star si Ian. Kaya nga, laging napipiling katambal ng mga sikat na babaeng artista gaya ni Bea Alonso na pinaka-superstar ng ABS-CBN. Ayun, ito naman yung kanyang komento with regards to this. And ayun din po yung sabi ng ilan sa mga nakakapanood ng Incognito na parang nag-level or parang mas napapansin po nila yung acting prowess ni Mr. Anthony Jennings kesa po kay Mr. Daniel Padilla. And siguro po may kanya-kanya rin naman tayong parang assessment, 'di ba? May kanya-kanya tayong opinion kung paano na tayo nagagalingan sa isang artista, 'di ba? Sabi ni Renato Said, with regards to Incognito, DJ doesn't own alone the credit of Incognito. Dahil lang si DJ ang bida nito. Nandyan si Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Baron Geisler, Anthony Jennings. Now, kung mataas ang rating ng Incognito sa Netflix, it's group effort yan. Baka nga pabigat pa si DJ eh. Baka buhat si DJ ni na Richard, Ian and Anthony. Meron pa nga nag-showbiz critics nagsabi mas mahusay si Anthony Jennings kumpara kay Daniel. Well, hindi ko alam dahil hindi ako nanonood ng Incognito at wala din akong pake kung number 1 movie sa Netflix. Dahil antayin lang ang dumating ang Feb 13. Pag lumabas ng HLA, tiyak ako lampas to the max yung Incognito. Which is true, diba? Kasi ang dami pa rin pong nag-aabang, no? Dito po sa Hello Love Again. Kasi sa sinihan kasi, nung na-experience natin manood, parang isang beses lang siya pwedeng panoorin. Hindi mo na siya pwedeng ulitin. No, ganun kasi yung ngayon. Hindi katulad dati, pwede mong ulit-ulitan ng ilang beses. Sabi ni Miss Monaimi Bantawi, hindi yung babalikan na kasi DJ kasi pag binalikan niya, wala siyang isang salita. At isa pa, kung babalikan ni Kat si DJ, hindi na yun pagmamahal, katangahan na yun. At kumuha ulit siya ng ipupok niya sa ulo niya. Yun ang nangyari sa kanya nung buti nga nakawala na siya, saka babalikan pa, basta ako cut din pa rin. Ayan. Ang labo kasi ng mga medyo
But anyways, maraming salamat Ma'am Shimonaimi Bantawi sa inyo pong komento. And Miss Agnes, walang matinong ina, nagugustuhin paulit-ulit na sakta ng anak, pero sikat pa din ang masusunod dahil puso niya yun. Yung nagtatago yung dalawa, may magagawa ba si Mrs. Bernardo? Happiness pa din ang anak nila ang unahin nila. Time heal all wounds. Ayan, tama naman, diba? And alam nyo po, kapag po kasi may mga ganito, syempre po, ang mga magulang at kapamilya ni Miss Catherine, nakaano pa rin niya, kagabay pa rin niya, kahit sabihin na natin na nasa tamang edad na si Kat. And of course, sabi ni Miss John Pondevida, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Yung nasaktan si Kat, nasaktan lahat ng nagmamahal sa kanya. Babalikan mo pa ba? Masaktan muli at masaktan uli mga magulang mo. Ayan. So, ibig sabihin pala, if any case, na mag-decide si Miss Catherine, kailangan i-consider niya rin yung feelings ng kanyang family. Sabi ni Miss Coco Channel, you know the reason why most of speculate is because we knew that they are already married because they are husband and wife. They're legitimately married, okay. The fact that they choose hide their marriage from the eyes of the world that's are aware are happy to speculate even when others people who have not witnessed it or don't believe us, we are still believe confident about them, okay? So, may ano na, pagka-marriage na sinasabi ni Ma'am. Just take a note, Ma'am Min. Her words are the license to believe. Take care, Dar-Ed's happy, and continue to inspire the Katden fans. Alden fans are the heart and soul mates of Tisoy. Ayun. Thank you, Ma'am Shikoko Channel, sa inyo pong komento at salamat din po, no, palagi po ninyong pagpili dito po sa ating channel. Miss Edmundo Oligan, Mr. Edmundo, ay nako, kung anak ko si Kat, never ko nang padadamahin kay Summer yan dahil sobrang sakit na ginawa kay Kat. Talagang si Alden na kay Kat. Kaya huwag kayo maniwala sa mga chika na basta Kat din lang tayo. And sabi ni Miss Leia Quiros, hello Ma'am Dars, napanood ko vlog ni KJ Avelino, may alam siya tungkol sa Kat din, kaya team panatag lang ako. Ayan, thank you Ma'am Shi, hanapin natin niya si KJ Avelino, sinasabi ni Miss Leia Quiros. Thank you so much. And another one, sabi ni Joel Lopez, wala bang makipag-usap si Kat kay Daniel? Ginagawang story na lang niya na pag-uusapan si Daniel kasi wala nang buhay ang karir ni DJ. Tinapos na ni Kat yung kanilang relasyon. Maligaya na si Kat kay Alden, halata naman. Ayan. So, salamat po. And of course, maraming salamat din po sa inyong palagiang panonood. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar-Ed's TV. God bless everyone.